Alright, oo, magandang oras po sa ating lahat muli. Alam niyo mga kababayan, ako po ay natutuwa ngayon. Oo, natutuwa po ako dahil may nakita po kasi ako. Nakakatuwa talaga, no? Hindi pa man di tayo nag-uumpisa, tumatawa na ako eh. Oo po. Well, natutuwa po ako sa isang DDS. Oo, alam niyo po ba na nung dati kasi hindi po ako naniniwala na mayroon pong lalabas na maganda sa mga bibig ng mga ito eh. Akala ko walang sasabihing tama ang mga ito. Oo, itong mga DDS. Pero ako po ay nagkamali. Ayan, oo. Naniniwala po ba kayo na minsan hindi naman pala lahat ng mga lumalabas sa bibig ng mga ito, itong mga DDS ay pawang mga kasinungalingan lamang? Yes, tama po kayo. Tama po ang narinig po ninyo. Kaya iwaksin nyo na po sa inyong mga isipan na basta DDS ay certified sinungaling. Hindi po totoo. Oo, si Manang Aimee po ay binanatan po ni Attorney Salvador Panelo, ano? Pinalagan po kasi ni Panelo ang sinabi po ni Aimee na tinatarget daw ng administrasyon ang majority senators. At ganoon din ang sinabi po ni Cayetano na sila daw po ay ini-intimidate. Oo, tinatakot. Ganon, binabanatan ng kung ano-ano daw po. At para ma-intimidate ang mga ito, yun nga, dinadaan daw po ng administrasyon sa mga pagsasampa po ng mga kaso, kung saan iilan na lamang po sa kanila ang wala ng kaso. Ilan na lang po sa kanila natitira na walang kaso eh. Mangyari kasi mga kababayan, 10 na lamang po, 10 out of 13 senators ay sangkot po sa kasong flood control ghost projects. Oo, doon po yan sa Sandigan Bayan. Ano? They are lawmakers but law breakers. Yan ang sabi po nila. Si Bongo, isipin po ninyo, si Bongo, may kaso din po yan. Si Padilla, yan, sasampa lang yata ng kaso sa kanya. Si De La Rosa na nagtatago sa ICC, warrant of arrest. Si Marcoleta, ganun din po. Si Aimee, oo, sino pa? Si Estrada, yan, si Villanueva. Pati itong si Escudero, ano, ganun din po si dalawang Villar, itong si Camille at saka itong kapatid niyang si Mark Villar. Sino na lang ang natira? Ang natitira na lamang po diyan ay si ano yata, si Ligarda, Pia Cayetano at saka itong si Alan Cayetano. Pero ang balita po ay meron din yatang kaso o kaya kakasuhan din daw yata itong si Peter Cayetani eh. Di bali dalawa na lamang. Ngayon, may katotohanan ba na tinatarget nga daw sila ng administrasyon? Wag na nating intindihin yan. Oo, yung sinabi po ng administrasyon na hindi pinanghihimasukan ni PBBM yan. Dahil kung ipagpipilitan lang natin yan, sa mga DDS, walang mangyayari. Hindi naman po marunong makinig at umunawa ang mga yan. Pero eto ngayon, no, mga babayan, sinupalpal ni Panelo si Aimee at saka si Cayetano. Oo. Supalpal talaga, sampal sa kaliwat kanang pisngi. Ang sabi ni Panelo, eto, babasahin ko po sa inyo. Hindi ako naniniwala na tinatarget daw ang mga miyembro ng majority. Kasi ang mga investigasyon na yan, ang mga paratang na yan, nung sila ay mga minority pa, sinimulan na yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na ganyan. Yan po ang sabi po ni Attorney Salvador Panelo. So, ano ngayon? Napahiya na naman kayo. Oo, napahiya na naman po itong si Aimee. Paano yan ngayon? Oo, kapwa DDS na ninyo ang hindi naniniwala sa inyong mga kadramahan eh. Kaya ako sinabi na natutuwa ako. Alam niyo naman, DDS, talagang solid ito. Solid na DDS itong si Panelo. Oo. Pero ano kaya nakain itong si Panelo? Ano? Hindi kaya nauntog yan si Panelo? Kaya nakapag-isip ng tama? Ano pa man ang nangyari diyan kay Panelo, kaya nakapagbitiw ng ganyang salita, at least ano ba, totoo ang kanyang sinabi. Bagay na hindi yan kayang intindihin nitong kanilang mga alipores diyan sa kanilang kampo, no? Itong mga solid na DDS daw. Kahit mali, tama sa kanila, basta DDS lang sila. Katulad po ng isang ito, no? Kilala niyo ba itong si Attorney Bondok? Oo. Ang sabi naman ni Attorney Bondok, ano bang first name ni Bondok?
Kalimutan ko. Oo, ang sabi niya, bigyan daw ng pagkakataon si Sara. Oo, subukan muna bago husgahan. Ang ibig niyo sabihin, bigyan daw po natin ng pagkakataon itong si Sara Duterte na pagkakataon. Ayun, paulit-ulit na naman ako. Bigyan daw natin ng pagkakataon para patunayan ang kanyang kakayanan, ano, para mamuno bilang isang pangulo at para makita ang kakayanan niyang magserbisyo. Yan ang sabi po ni Atty. Bondok. Ayan na naman po. Yan daw ang diwa ng demokrasya. Oo, ibigay daw ang pagkakataon, hayaan ng gawa ang magsalita at hayaan ang taong bayan ang maghatol. Oo, ganun daw po ang gusto ni panawagan po nitong si Atty. Bondok. Grabe ka, attorney, ano? Hindi na nga naniniwala, susubukan pang maniwala ulit. Oo, may nakita na ba kayong halimbawa? Oo, halimbawa, may nakita na ba kayong ganito? Kasama mo sa bahay o kaya sa boarding house na lang. Oo, tambak na nga ang ebidensya na siya yung kumuha ng relo mo. Siya ang nagsanla ng ATM mo. Tapos sasabihin mo, sige, susubukan kitang muli. Pagkakatiwalaan kitang muli. Katarantado. Di ba? Nilimas na nga ang laman ng ATM mo, susubukan mo pa ulit na magtiwala sa kanya. Anong kalukuhan yan? Oo, nagpapatawa itong si Atty. Bundok eh. Oo, nagpapatawa, hindi naman siya kalbo. Sabi nga ni Duterte, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Magpe-presidente? Abay, kahit laptop nga, hindi niya kayang i-operate o kaya gamitin eh. Paano na yan? At pagka humarap sa mga matataas na pinuno ng mga malalaking bansa, magagawa ba niya yung mga kagaya ng ginagawa ni PBBM? Yan tanong lang po. Oo, kaya niya kayang gawin yung ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos na humaharap sa mga ganyang klase ng mga pagtitipon. Ano? Baka pagka hindi na niya maintindihan, dahil alam naman po natin, minsan may mga kausap dyan na mga tawag dito, mga silang magsalita, ano? Halimbawa, mga British ba? Mga British na pag nag-English medyo alanganin. Napakahirap intindihin. Pag ganyan na siguro, anong gagawin ni Sara? Ano? Bibisayahin na lang. Oy, alam po ninyo, marami po kami mga ordinaryong Pilipino, attorney. Oo, marami kami ang hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kapos man sa pinag-aralan, marunong din po kaming umintindi. Oo, marunong kaming umunawa at bumasa po ng sitwasyon. Oo, kaya wag nyo kaming iligaw. Wag nyo kaming pinaglululuko. Oo, lulukuhin nyo kami sa mga baluktot na pamamaraan na ganyan para pumanig kami sa mali. Nako, hindi po pwede po yun. Oo, para sa inyo, tama, pero sa amin, mali. Ano po? Birin po ninyo sa SWS survey, 54% daw sa mga Pilipino ang naniniwala kay Sara. Ibig sabihin, 54% ang satisfaction rating daw ni Sara. Ang tanong, paano po nagkaroon ng satisfaction rating ang isang tao na wala namang ginagawa? Oo, hindi naman po nagtatrabaho. Nakapagtataka naman, ano? Baka DDS lang ang mga tinanong nila. Bakit hindi tayo tinatanong, ano? Tanungin niyo naman kami, kaming mga hindi DDS. Pumunta naman kayo sa mga lugar ng halimbawa sa La Union, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Cagayan. Magtanong din kayo doon, para fair ang labanan. Huwag nang puro diyan lamang sa Mindanao yata at saka sa Cebu. Talagang ganun ang makukuha po ninyong resulta. Baka 10 tao lang ang tinanong, ayun na, tapos na ang survey. Ito naman po ang katanungan ko. Mga kababayan, handa ba kayong subukan si Sara Duterte para mapatunayan ang kanyang kakayanang mamuno o kaya maglingkod sa ating bansa? Sige, comment lang po ha. Comment lang po. Open po, bukas po ang ating comment section para sa inyo. At muli, maraming salamat sa panonood.